Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga mga kapatid. Ito nga po pala si Pastor Aljan Ahuram from CRC Summerfield. Samahan niyo po ako sa isang maikling devotion natin na makikita natin sa Numbers chapter 14 verse 11 to 12. The Lord said to Moses, "How long will these people spurn me? How long will they not believe in me, despite all the signs which I have performed in their midst?" Verse 12, "I will smite them with pestilence and disposes them, and I will make you into a nation greater and mightier than they." Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito, sa araw na ito na inyo pong ibinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay na patuloy kaming bumabangon sa bawat umaga. Sa umagang ito, samahan niyo po kami sa pag-aaral namin ng iyong salita na ikaw po ang siyang maitaas, ikaw ang madakila at ang iyong salita ay tumimos sa aming mga puso. Samahan mo po kami, Holy Spirit, na ikaw ang mangusap at maggabay sa amin pong pag-aaral ngayong umaga. Base sa ating binasa sa tagpong ito, makikita po natin dito ang paglalakbay ng mga Israelita sa ilang o sa wilderness. Nasa kabila ng himala at kababalaghang ginawa ng Diyos sa harap ng mga Israelita, lagi silang nagrereklamo sa Diyos. Makikita natin sa verse 2, ang sabi doon, "All the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, 'Would that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in this wilderness?'" No? Verse 3, "Why the Lord is bringing us into this land to fall by the sword? Our wives and our little ones will become plunder." So makikita natin dito mga kapatid na nagrereklamo ang bansang Israel lagi, no? Kapag sila ay nahaharap sa mga stress, sa dead end, lagi silang nagrereklamo. Napakatigas po ng ulo ng mga Israelita na to, no? Mga walang pananampalataya. Kasi lagi nilang sinisisi ang Diyos at si Moises kapag naharap sila sa panganib. Sa kabila ng kagandahang loob ng Diyos at magandang plano at pangako niya sa Israel, nagagawa pang magsalita ng mga reklamo itong bayang ito. Alam naman natin yung kwento noon. Nung itong kasing tagpong ito ay naglalakbay sila sa wilderness, no? Ito yung on the way sila sa land of Canaan, the land of milk and honey. Pero along the way, along their journey, ay marami silang mga problema o mga pagsubok na pinagdaanan. Nandyan yung mga Canaanites na yung may mga higante pa nga, no? Kung babasahin natin sa chapter 13, no? Nung nag-scout sila na makikita nila may mga higante. Pero dito sa tagpong ito, lagi silang nagrereklamo. Sabi nila, paano natin mapapalayas yung mga Canaanites, no? Mga malalaking tao higante, no? Papunta lang ba kami dito ng Diyos para kami ay mamatay sa tabak? Diba? Laging silang ganun ang binabanggit nila. Nakalimutan nila na yung Diyos ang nagpapadala sa kanila ng haliging ulap sa tanghaling tapat at haliging apoy sa gitna ng dilim ng gabi, no? Malamig. Sa umaga, pagising nila, may mana, may pugo. Lahat ng kinakailangan nila, ipinoprovide na ng Diyos. Pero lahat ng yun, nalilimutan nila kapag sila ay nahaharap sa mga problema. Diba? Pero ang sagot sa kanila ng Diyos, yan, "I will smite these people," diba? "I will smite them with pestilence and disposes them. I will make you a greater nation than they." Ngunit makikita natin dito yung pamamagitan ni Moses sa following verses, no? Makikita natin na, "Lord, kahabagan mo tong bayang ito, wag mong hayaang ano," diba? Pero ang nangyari talaga dyan ay yung mga Israelites ay nangamatay, diba? Nangamatay sila dahil yun ay sa kanilang katigasan ng ulo. At ang nagtagumpay lang na makapasok into the land of Canaan is the Joshua generation, no? So makikita natin dito na ang propeta namamagitan sa kanila, no? Pero ganun pa rin ang nangyari. Makikita natin dyan. Ang conclusion natin dito, hindi kinalulugdan ng Diyos ang ganitong mga tao. Mga walang pananampalataya, mga reklamador, mga hindi marunong ma-appreciate na mga pagpapala at mga gawa ng Diyos na mabuti. Hindi nila ito nakikita kasi nakikita lamang nila yung kasalukuyan lang. Hindi yung nakikita nila yung kamay ng Diyos na siyang dahilan kung bakit sila patuloy na nabubuhay. Kung i-apply natin yan sa buhay natin, madami tayong pagsubok, trials, no, hinaharap. Wag nawa tayong maging ganun, no? Wag tayong mawalan ng pag-asa, 'di ba? Without faith, it is impossible to please God. So, ano nangyari?
nung wala silang faith, they are faithless, diba? God's judgment dumating sa kanila. So tayo mga kapatid, kung i-apply sa buhay natin, every time na may trials tayo dumadating sa buhay natin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na ang Diyos ang siyang magtatawid sa atin sa buhay na ito. Na siyang nangako sa atin na hindi tayo iwanan, ipababayaan man. At higit sa lahat, meron tayong Diyos na malalapitan. Meron tayong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Meron tayong Diyos na Ama natin, no? Nang sabi niya sa Matthew chapter 7, humingi kayo at kayo pagbibigyan, humanap kayo at kayo ay makakasumpong. Ako'y manalangin. Marami pong salamat, Ama, sa iyong mensahe sa araw na ito. Salamat po sa nawa ay matuto kami sa iyong salita. Gabayan mo kami sa araw na ito, sa buong maghapon, na ang iyong salita ang magpatibay sa amin, ang iyong salita ang siyang maging gabay namin upang patuloy kami magtiwala sa iyo at huwag kaming maging faithless kagaya ng mga taong walang tiwala sa iyo, walang pananampalataya sa iyo. Lord, baguhin mo mga puso namin, Lord. Turuan mo kami, bigyan mo kami ng faith, Lord. Give us faith, strengthen us, Lord, and help us in our everyday challenges, Panginoon. Maraming po salamat upang sa dalangin. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.